Shalom sa inyong lahat. Kahit ngayon nakaamba na ang mga palakol sa ugat ng mga puno, kaya't ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Mateo 3:10. Welcome po sa Good and Faithful Channel dito sa YouTube. Dahil kung maging pagpapala ito sa iyo tuwing ikaw ay magbubukas at manunood. Ang pangunahing mapapanood mo ay ang pagtatalakay ng lingguhang pag-aaral ng salita ng Diyos. Paminsan-minsan ay madaragdagan ito ng mga pag-aaral sa ibang paksa tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. Nakaugat at lumalago kay Kristo. Ikaw ba? Pinagkaisa ang langit at lupa. Si Kristo sa Filipos at Colosas. Bago tayo pumalaw, tayo manalangin muna tayo. Panginoon, mapalad ang taong hindi namumuhay ayon sa payo ng masama o sumusunod sa mali nilang halimbawa at hindi nakikisama sa mga taong nangungutya. Sa halip ay nagagalak siyang sumunod sa mga aral na mula sa Panginoon at araw at gabi ito'y kanyang pinagbubulay-bulayan. Pagpalain po kami ng ganitong buhay. Amen. Pansampung leksyon, ganap kay Kristo. Ang ating talatang sauluhin ay Colosas 2:16-17. Kaya't ang sino man ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain at inumin o tungkol sa kapistahan o bagong buwan o mga araw ng Sabat, na ang mga ito ay isang anino ng mga bagay na darating, ngunit ang katawan ay kay Kristo. Ang mga huwad na guro ay malinaw na relihiyoso at taus-puso, ngunit mali rin ang pagkakaunawa nila sa Ebanghelyo. Tumutugon ang Colosas 2:16 at 17 sa tatlong pagkakamali. Una, inilarawan ang mga maling katuruan bilang filosofiya, ang tradisyon ng mga tao, ang pangunahing prinsipyo ng sanlibutan, at hindi ayon kay Kristo. Colosas 2:8. Ikalawa, kasangkot din dito ang pagtutuli at pagdiriwang ng mga kapistahan ng mga Hudyo. Talatang 11 at 16. Kasama ang mga ritual at regulasyon ng kadalisayan ng mga Hudyo na kaugnay sa pagkain. Colosas 2:16-21. Ito'y kasangkot ang pagsamba sa o kasama ng mga anghel o pagtatangka na tularan ang pagsamba ng mga anghel. Talatang 18. Ikatlo, ito'y batay sa mga utos at mga doktrina ng mga tao at posibleng kasangkot sa mga asceticong practice. Talatang 22 at 23. Tatlong paghahati. Ang pagkumpleto kay Kristo ay kasangkot, unang bahagi. Ikalawa, ang pagkumpleto kay Kristo ay kasangkot, pangalawang bahagi. At ang ikatlo, mga issue na nagsasapanganib sa pagkumpleto. Unang tatalakayin ang karunungan at kaalaman ng Diyos. Sa ikalawang pagkakahati, isa rin ang tatalakayin, nag-ugat at lumago kay Kristo. Sa ikatlong pagtatalakay ay pagkakahati, tatlong tatalakayin, pinako sa krus, anino o katawan,
at mga utos ng mga tao. Unang pagkakahati. Pagkumpleto kay Kristo ay kasangkot ang karunungan at kaalaman ng Diyos. Colosas 2:2 at 3. Upang maaliw sana ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakaisa sa pag-ibig at pagkaroon ng lahat ng mga kayamanan ng buong katiyakan ng pagkaunawa at magkaroon ng kaalaman ng hiwaga ng Diyos na si Kristo, na sa Kanya nakatago ang lahat ng mga kayamanan ng karunungan at kaalaman. Saan matatagpuan ang karunungan? At saan ang lugar ng pangunawa? Tanong sa Job 28:12. Sa Kanya natatago ang lahat ng kayamanan ng karunungan at kaalaman. Sagot ni Pablo sa Colosas 2:3. Kung nasa atin si Kristo, nasa atin na ang lahat, maging ang lubos na katiyakan ng pagkaunawa, ang layunin ng buhay sa pamagitan niya ay nahayag ang hiwaga ng Diyos. Ang misteryo na yumayakap sa buong panukala ng kaligtasan. Pampalakas loob at pagpupuri. Ang salitang Grego na parakletos tosin ay nangangahulugang pinalakas loob o pinagtibay. Colosas 2:2. Ang nais ni Pablo ay hindi lamang tulungan ng mga manampalataya sa Colosas na makilala ang mga huwad na katuruan, kundi pati na rin upang pag-isahin sumbibastentes sila sa Kristiyanong pag-ibig. Ang panahunan na ginamit para sa dalawang pandiwa, pinalakas loob at pinagkaisa, ay nagpapahiwatig ng tiwala ni Pablo na ang liham ay ito'y makakamit ng sinadyang layunin nito. Gayunman, pinuri niya sila dahil sa inyong kabutihang mabuting kaayusan at ang katatagan ng inyong panampalataya kay Kristo. Colosas 2:5. Ang Gregong terminong paksis na isinalin na kaayusan ay ginamit sa bagong tipan na tumutukoy sa mga makaparing orden ni na Aaron. Nakita yan sa Lucas 1:8 at Hebreo 7:11. At Melkisedek, Hebreo 5:6. Ngunit ginamit ito ni Pablo sa kaayusan ng Iglesia. 1 Corinto 14:40. Kabilang dito, kung minsan ay may inklinasyon na isaalang-alang ang kaayusan at organisasyon ng Iglesia ay isang institusyong pangsimbahan lamang na walang kabuluhang teolohikal. Pagpapanatili ng karunungan at mga katuruan. Ngunit sa pamagitan ng pagtatagubilin ng wastong kagandahang asal sa pagsamba at pagtukoy kung paano dapat piliin ang mga elder at diakono, 1 Timoteo 3 at Tito 1, si Pablo ay maingat upang mapanatili ang kaayusan sa iglesia. Sa pamagitan ng mahakbang na ito, ang karunungan ng Diyos at ang mga katuruan ng Biblia ay napapanatili at naipahayag. Bilang resulta, ang tamang katuruan na tinanggap ng mga taga-Kolosas mula sa mga kasamahan ni Pablo, nagkaroon sila ng katatagan ng panampalataya. Hindi ito maaaring ligligin dahil nakasalalay ito sa matibay na pundasyon ng Biblia na kung aayunan ay makakatulong na protektahan sila
mula sa mga pagkakamali na sinusulong ng mga huwad na guro. Ang tanong, ano ang naging karanasan mo sa pangangailangan para sa kaayusan sa iyong sariling espiritual na buhay? Pangalawang pagkakahati, ang pagkumpleto kay Kristo ay kasangkot, nauugat at lumalago kay Kristo. Kolosas 2:6-7. Kaya't kung paanong tinanggap ninyo si Kristo Jesus na Panginoon, ay lumakad kayong gayon sa Kanya, na nakaugat at nakatayo sa Kanya, at matibay sa panampalataya, gaya ng tinuro sa inyo na sumasagana sa pasasalamat. Isinasa kabuhayan ng Kristiyanong buhay. Ang tema ng Kolosas ay isa sa mga pinakamalinaw na kasabihan para sa pamumuhay ng Kristiyanong buhay. Kung paanong tinanggap na ninyo si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayo sa Kanya. Kolosas 2:6. Tinatanggap natin ang kaligtasan sa pamagitan ng pagtanggap ng isang tao, hindi lamang isang katawan ng mga katuruan, kundi ang pagtanggap kay Jesus ay kasama rin ang pagtanggap ng lahat ng Kanyang mga katuruan, gaya ng pagkabigay sa pamamagitan ng mga apostol at propeta ng Biblia. Higit sa ano paman, ang pagtanggap kay Kristo ay nangangahulugan ng kamatayan sa sarili, isang ganap na pagsuko ng sarili sa buhay na Kristo. Ang buhay na salita at ang nakasulat na salita. Ang buhay na salita, si Jesus, ay hindi maihiwalay sa nakasulat na salita, ang Biblia. Ang mga ito'y dalawang panig ng parehong barya. Sa katunayan, sa pamamagitan lamang ng kasulatan makikilala natin si Jesus. Tayo ay lumalakad o namumuhay sa Kanya. Nangangahulugang pinahihintulutan natin ang Kanyang salita at ang Kanyang Espiritu upang gabayan tayo sa lahat ng ating mga desisyon at practice. Sa Kolosas 2:7, ginamit ni Pablo ang isang karaniwang metapora sa Biblia na inihahalin tulad ng mga Kristiyano sa mga halaman. Nag-ugat tayo kay Kristo sa pamagitan ng pagtanggap sa Kanya bilang ating tagapagligtas at pag-aayos ng ating buhay ayon sa Kanyang salita. Sa gantong paraan, tayo'y nagiging naitatag sa panampalataya. Ang halamang metapora. Malinaw na inilalarawan ni Pablo ang dalawang pagpipiliang bukas sa mga mananampalataya. Ang isa ay manatiling pananim ng Panginoon, Isaiah 41:3, at patuloy na maging ganap kay Kristo sa pamagitan ng paghawak sa Kanya at sa Kanyang mga katuruan. Yung iba pa ay maaari itong maihalin tulad sa isang artipisyal na halaman na maaaring magkamukhang totoo, ngunit sa katunayan ay walang buhay. Sa pamamagitan ng paghiram ng mga filosofiya at tradisyon ng tao, tayo ay binihag. Kolosas 2:8. Bagaman pinalaya na tayo ni Kristo, posible na maging alipin muli na may pamatok ng pagkalipin. Nakikita yan sa Galatia 5:1. Sa madaling salita, ang pagtanggap sa mga katuroang hindi ayon sa Biblia ay nangangahulugan ng pagtanggi kay Kristo, dahil ang mga bumibili sa mga maling mga katuruan ay sa kasamaang palad,
hinihiram ang ibang ebanghelyo at tinatanggap ang mga autoridad ng tao kaysa autoridad ng kasulatan. Ito'y isang panganib sa unang iglesia at nananatiling gayon ngayon. Ang tanong, ano ang naging sariling karanasan mo sa kung ano ang kahulugan ng mamamatay sa sarili upang tanggapin si Kristo? Bakit kailangan itong maging isang patuloy na proseso? Pangatlong pagkakahati, mga issue na nagsasapanganib sa pagkumpleto. Unang tatalakayin, ipinako sa krus. Colosas 1:13 at 14. At kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan at sa di pagtutuli ng inyong laman ay kanyang binuhay kayong kasama niya nang ipinatawad niya sa inyo ang lahat ng mga kasalanan na pinawi ang sulat kamay na laban sa atin na nasa mga tuntuning salungat sa atin at ito'y kanyang inalis at ipinako sa krus. Gaano kadalas nating nakita ang mga tekstong ito, lalo na sa Colosas 2:14, na maling ginamit bilang argumento laban sa kautusan at pag-iingat sa Sabat? Ang kautusang seremonyal. Upang makatulong na maunawaan ang mga talatang ito, dalawang pangunahing interpretasyon ang minumungkahi ng mga Seventh-day Adventist. Una, ang sulat kamay na ipinako sa krus ay ang listahan ng mga paratang na inihain laban sa atin, katulad ng nakasulat na isinabit ni Pilato sa krus ni Jesus, Mateo 27:37. O ikalawa, ang kautusang seremonyal na isinulat ni Moses. Nakikita yan sa Deuteronomio 31, talatang 24 hanggang 26, ay ipinako sa krus. Kapag titingnan natin ang talata sa mas malawak na konteksto nito, makikita natin na malinaw na tinutukoy nito ang kautusang seremonyal, panloob na pagbabago, pagtutuli at bautismo. Tinutukoy din ni Pablo ang pagtutuli na ginawa ng walang mga kamay. Colosas 2:11, ibig sabihin, ng puso, pagtutuli ng puso. Roma 2:24 at 28 at 29, na maliwanag na taliwas sa pagtutuli ng laman, na isa sa pinakamahalagang takda ng kautusang seremonyal. Yung kautusang pagtutuli kasi kasama yan sa kautusang seremonyal, Leviticus 12:3. Pero pagtutuli ng laman yan, hindi pagtutuli ng puso. Pagkatapos ay iniuugnay ni Pablo itong panloob na pagbabago na ubarin ninyo ang mga kasalanan sa laman at sa pagbabautismo sa pamagitan ng paglulubog sa tubig. Kasama nitong bautismo, nakikilala natin ang ating sarili sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Colosas 2:11 at 12. Kaya nga ang tamang bautismo ay inilulubog, buong buo, parang paglilibing, hindi yung binibisikan o pinubuhusan. Itong karanasan ng pagbabalik loob pagkatapos ay inihahalin tulad sa pagiging patay sa mga pagkakasala at ginawang buhay kay Kristo, na pinatawad niya tayo sa lahat ng ating mga pagsuway. Colosas
13. Wala nang pagsunod sa mga kautusang seremonyal. Ang salitang mga ordinansa, Colosas 2:14, ay tumutukoy sa mga legal na utos, sekular man o eklesiastikal. Ang ibang paglitaw lamang nito sa salitang Grego sa mga sulat ni Pablo ay tumutukoy sa kautusang seremonyal na pumorma ng pader ng paghihiwalay sa pagitan ng mga Hudyo at mga Hintil. Efeso 2:14 hanggang 15. Sapagkat binanggit na ni Pablo ang pagpapatawad ng mga kasalanan at ang panloob na pagbabago na kinakatawanan ng bautismo, malamang na hindi siya muling babalik sa paksang ito na may ibang metapora na hindi ginagamit kahit saan pa mang kasulatan. Sa halip, tila binibigyan din ni Pablo ang isang katulad na punto tulad ng ginawa sa mga taga-Efeso na ang mga mananampalatayang hintil sa Kolosas ay hindi kinakailangang mag-alala tungkol sa pagsunod sa kautusang seremonyal, kabilang ang pagtutuli, ni tungkol sa mga batas ng kadalisayan na sumasama sa gayong pagtatalaga. Malinaw na hindi minumungkahi ni Pablo na ang 10 utos ay pinako sa krus. Hindi nang sa ibang lugar ay binigyang kahulugan niya ang kasalanan bilang paglabag sa 10 utos. Roma 7:7. Pangalawang pagtatalakay, anino o katawan. Colosas 1:16-17. Kaya't ang sino man ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain at inumin o tungkol sa kapistahan o bagong buwan o mga araw ng Sabat, na ang mga ito ay isang anino ng mga bagay na darating, ngunit ang katawan ay kay Kristo. Ang mga Kristiyanong nagpapatuloy sa mga practice ng mga Hudyo. Hanggang ngayon, ang mga scholar ay hindi nagkakasundo kung ano talaga ang mga issue na tinatalakay ni Pablo rito. Ang makatitiyak tayo ay ang sulat mismo ni Pablo ay nagbibigay ng kaunting impormasyon tungkol sa tila nakakahating impluensya ng mga Hudyo, Kristiyano sa iglesyang ito na ang karamihan ay mga Hintil. Colosas 2:13. Ibig sabihin, ang mga mananampalatayang mga Hudyo ay itinutulak ang mga bagay na hindi kinakailangang sundin ng mga kaanib. Malinaw na inilista sa Colosas 2:16 ang ilang regular na practice ng mga Hudyo na tila pinagpapatuloy ng ilang Hudyong nagbabalik loob sa Kristyanismo. Ngunit kahit na ang mga elemento sa Colosas 2:18 ay umaangkop sa parehong konteksto, binatikos ni Jesus ang mga pagkukunwari sa pagpapakumbaba sa mga lider ng relihiyon mula sa mga balumbon sa Qumran. Nalaman natin na ang mga anghel ay itinampok ng kitang-kita sa ilang mga konsepto ng mga Hudyo tungkol sa pagsamba. Kaya ang problemang hinaharap ni Pablo sa Colosas ay malamang katulad ng mga hinaharap niya sa ibang lugar. Dahil sa ang Colosas 2:16 ay kadalasang hindi naintindihan, mahalagang isaalang-alang ito ng mas detalyado. Pansinin ang mga puntong ito.
ang paggamit ng sa makatuwid ay humuhudyat na ito isang konklusyong nakuha mula sa nasabi na ang pangangailangan sa literal na pagtutuli ay binaliwala dahil ang pagbabago ng puso ang mahalaga. Ang pagkain at inumin ay tumutukoy sa mga handog na harina at inumin na dinadala ng mga Israelita sa templo. Hindi lahat ng pagkain at inumin. Hindi. Tiyak, tiyak ito yung pagkain at inumin na dinadala ng mga Israelita sa templo. Ang pagtukoy ng isang kapistahan o isang bagong buwan o mga sabat, Colosas 2:16, ay mukhang tumutukoy sa Oseas 2:11, kung saan ang parehong pagkakasunod-sunod ng mga seremonyang araw ay tinutukoy na kabilang ang mga seremonyal na sabat. So, sa Colosas 2:16, yung sabat doon ay seremonyal. Ang susi ni Pablo sa Colosas 2:17. Ang mga ito'y anino lamang ng mga bagay na darating, datapot ang diwa ay kay Kristo. Colosas 2:17. Ang mga seremonyal na araw na ito'y nakaturo sa gawain ni Kristo. Ang ikapitong araw na sabat, kataliwas, ay itinatag sa Eden bago ang kasalanan. At matagal bago pa man hiniram ang mga seremonyal na sakripisyo ng santuaryo. Sa makatwid, hindi ito isang anino na dapat alisin pagkatapos ng krus. Pagaman hindi issue dito ang kapitong araw ng Sabat, paano magagamit ang payo ni Pablo na huwag maghusga sa iba? Pangatlong pagtatalakay, mga utos ng mga tao, Colosas 2:20 hanggang 23. Kung kayo'y namatay na kasama ni Kristo mula sa mga simulain ng sanlibutan, bakit kayo'y nabubuhay na parang nasa sanlibutan pa rin? Bakit kayo'y napapasakop sa mga alituntuning, huwag humipo, huwag tumikim, huwag humawak? Ang lahat ng mga alituntuning ito ay masisira sa paggamit, palibasay, mga utos at mga aral lamang ng tao. Ang mga bagay na ito'y meron anyo ng karunungan sa pagsambang ayon sa sariling kagustuhan, sa pagpapakababa at sa pagpapahirap sa katawan. Ngunit wala silang kabuluhan laban sa kalayuan ng laman. Ang pagpunit ng tabing ng templo ay hudyat ng wakas. Gaya ng sa kanyang sulat sa mga taga-Galasya, ipinakilala ni Pablo ang pagmamalasakit sa pag-iingat ng mga seremonya ng mga Hudyo bilang mga pangunahing prinsipyo ng sanlibutan. Colosas 2:8 at 20. Sa ibang salita, gaya ng templo sa lupa, ang mga bagay na ito'y pag-aari ng lupa. Ngunit ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Hindi natin kinakailangang mabigatan sa kautosang seremonyal dahil ito'y inaanino lamang ang realidad na tinatamasa natin ngayon sa pamagitan ni Kristo. Ibig sabihin, kahit na orihinal na binigay ng Diyos ang mga ordinansang ito na nagsilbi na sa kanilang tungkulin, ay hindi na kailangan.
Dahil ang lahat ng mga regulasyong ito'y inalis sa krus, gaya ng ipinahiwatig ng banal na kamay na pumunit ng tabing ng templo, Mateo 27:51, ang mga Kristiyano, kabilang ang mga Hudyong Kristiyano, ay hindi na paiilalim sa mga regulasyong ito. Sa pamagitan ng pagpapasakop na ito, talagang iniuugnay natin ang ating sarili sa mundong ito na lumipas na, taliwas sa bagong sanlibutan na ipinangako sa ating kay Kristo. Matapos ang lahat, tumingin tayo sa bagong langit at bagong lupa na kinaroroonan ng katwiran. 2 Pedro 3:13. At hindi lamang pagsasaayos nitong lumang lupa. Mga hinihingi ng tao ng mga Pariseo, mga eskriba. Bukod sa katotohanan na ang mga Pariseo at mga eskriba ay nagdagdag ng karagdagang mga hinihingi sa tao sa ibabaw ng mga regulasyon ni Moses, ang pagpapanatili ng mga seremonya sa lumang tipan na natupad na ni Kristo ay hindi na may tuturing na banal na kahilingan, kundi bilang mga tungkuling ipinataw lamang ng tao. Sa katunayan, tila naging pabigat ang mga ito sa panampalataya, taliwas sa isang bagay na magpapataas dito. Napakadaling simulan ang pagtingin sa paggawa ng lahat ng mga bagay na ito bilang hindi lamang paggawa ng sarili na mas nakatataas kaysa sa mga hindi na sapat na masama, kundi marahil kahit na di pansinin bilang kahit paano ay nagiging karapat-dapat para sa kaligtasan. Isang pitag na hindi natin nais na tapakan. Pag-aagaw ng gumagabay na papel ng banal na espiritu. Sa buong kasaysayang Kristiyano, ang mga eksperto sa Biblia ay bumigay sa tukso na gumawa ng mga pahayag tungkol sa relihiyon na inaagaw ang papel ng banal na espiritu sa paggabay sa mga mananampalataya sa kung ano ang ibig sabihin ng talata. Si Kristo mismo ang bukal kung saan dumadaloy ang katotohanan ng mga kasulatan, gaya ng tinuro ni Pablo at ng iba pang mga manunulat ng Biblia. Ang tanong ay, paano natin masisiguro na nauunawaan natin na ang matanging pundasyon natin para sa kaligtasan ay mula sa ginawa ni Jesus para sa atin, sa labas natin, at sa lugar natin, anuman ang ginagawa niya sa atin? Pangwakas na salita. Ang tagasunod ni Kristo ay sasagupain ang maakit na salita na binalaan ng apostol sa mga manampalataya sa Kolosas. Sasagupain niya ang mga spiritualistikong interpretasyon ng mga kasulatan, ngunit hindi niya dapat tanggapin ang mga ito. Ang kanyang tinig ay maririnig sa malinaw na pagpapatibay ng walang hanggang katotohanan ng mga kasulatan. Pinanatiling nakapako ang kanyang mga mata kay Kristo. Siya ay tuloy-tuloy na kikilos pasulong sa landas na minarkahan. Iwinawaksi ang lahat ng mga diya na hindi tumutugma sa kanyang katuruan. Ang katotohanan ng Diyos ay dapat maging paksa para sa kanyang paninilay-nilay at meditasyon
dapat niyang ituring ang Biblia bilang tinig ng Diyos na tuwirang nagsasalita sa Kanya. Sa gayon, masusumpungan niya ang karunungang banal. Acts of the Apostles, page 475. Amen at Amen. Dalahin ko para sa iyo. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesus, ang bago umiral, sariling ang buhay na salita na ikaw ay laging makikinig sa Kanya sa pamagitan ng Kanyang nasusulat na salita at maging kumpleto kay Kristo. Amen. Sumainyo ang Good and Faithful channel dito sa YouTube. Ako'y patuloy nagpapasalamat sa mga taong tumutulong na makarating ito sa kaalaman ng marami pa. Pagpalain nawa sila ng Diyos. Malaki ang iyong magiging bahagi sa ministeryong ito kung ikaw ay magsusubscribe, kung hindi pa, at kung naging pagpapala ito sa iyo ay mag-share at mag-like. I-click na rin ang notification bell upang agad na malaman mo kapag may bagong video. Ang PowerPoint presentation ay makukuha rin kapag hiningi sa aking Messenger account. Maraming salamat. Magkita tayo sa susunod na linggo.